Walang pag-alinlangang pinili ni Shaquille O'Neal ang Golden State Warriors kung siya'y pagbibigyan ng pagkakataong makalaro pa sa NBA. Pero bago yan, heto muna. Gumawa ng history itong si LeBron pagkatapos na makasama niya na sa Lakers ang kanyang anak na si Bronny James, mga idol. Subalit, mayroon pang posibilidad na gumawa pa ng isang kasaysayan itong si LeBron upang makasama niya naman itong si Bryce James, ang kanyang pangalawang anak. At nang tanungin si Bryce James patungkol dito kung siya'y papasok sa NBA at kung ano ba ang posibilidad na makakasama niya rin ang kanyang amang si LeBron. Ang sagot ni Bryce James, "You think my dad is still going to be in the league when I get drafted? Hindi na. Siguradong siya'y magiging 42 years old na kapag mangyari mang ako'y makapasok sa NBA draft." Sa ngayon kasi handang bigyan ng Lakers itong si LeBron ng 3 taong kontrata na siyang magpapalaro pa sa kanya sa NBA hanggang 41 years old. Definitely isang taon na lang magiging 42 years old na siya at gagawa pa siya ng kasaysayan kay Bryce James naman. Sa tingin niyo mga idol, ano ang komento ninyo patungkol dito? Pag-usapan na yan. Walang pag-alinlangang pinili ni Shaquille O'Neal ang Golden State Warriors na pupuntahan niya, sasamahan niya kung sakaling siya'y pagbibigyan ng pagkakataong makalaro sa NBA. Ang sagot niya, yung Golden State Warriors ang sasamahan ko. Siya sa Golden State, kinakailangan mo siyang i-double team para mabantayan at kaya ibig sabihin nun si Draymond Green ay kakamada pa ng 10 puntos o mahigit pa dyan. At kapag nangyari yan, mahihirapan na ang mga kalabang matalo sila dahil syempre maliban sa kanya at kay Green, mayroon pang Stephen Curry and Klay Thompson at kaya wala raw makakatalo sa Golden State Warriors. Yan ho ang matapang na sinabi ni Shaquille O'Neal sa podcast niya. Well, definitely tama itong si Shaquille O'Neal na napakalakas nila. Siya pa lang siguradong magdodumina siya sa loob at hindi siya mapipigilan ng kalaban dahil sa lakas ng kanyang pangatawan. Volleyball ang kanyang gagawin mga idol. Magbabardagulan sila sa loob. Playing safe ang ginagawa nitong si Russell Westbrook. Kanyang piniling gamitin ang kanyang player option para sa LA Clippers para makabalik sa susunod na season. 4 million ang halaga nun. Hindi na ganoon kalaki ang kanyang produksyon at sa Clippers nga coming off the bench na lang siya. At kaya itong 4 na milyones na kikitain niya sa isang season ay malaking halaga na. At kung papasok man siya sa free agency ay wala pang kasiguraduhan kung mayroong kukuha sa kanya. At ang masaklap man doon, kung mayroong kukuha sa kanya sa free agency ay baka siya ipapipirmahin lamang ng veteran minimum contract na nasa 2 million o 1.5 million. At kaya kung titimbangin, mas malaki pa rin yung 4 million. Si Paul George, opisyal lang nag-decline ng player option at papasok ng free agency. 3 teams ang makikipag-meeting kay PG, ang Clippers, Sixers at Orlando Magic. Yung Clippers pwede na makipag-usap kay PG ngayon bago dumating yung July 1, 6 AM PH time para makapag-sign. Actually, verbally agreement lang ang pwede mangyari. Verbal agreement pala. Bukod sa mga teams mag-uunahan kay Paul George, mag-uunahan din si Sham at si Woj kung saan mapupunta si PG. Ito ay sa report. Actually, sa free agency, parang playoff series yun kina Woj at Sham. Ang nagiging resulta pa, tampering ng team. Ilang taon na sa NBA draft na nababawasan ng 2 pick kada taon. Kapag naman tiningnan ang paboritong team ni Gerardo, ang Clippers, nagkaroon doon ng cap room dahil nag-decline si PG ng mahigit $48 million na wala yung kontrata niya sa bilang. May chance kayong makapagpapirma ang Clippers ng ibang player. Kung sakali naman magstay pa rin si PG, makakapirma pa rin naman siya dahil meron silang bird rights kay Paul George. Last year, nahirapan yung ibang mga teams dahil sa bagong CBA. Nawawala kasi yung mid-level exception na contract. Pwede kasi makakuha no ng isa pang big time player. Kaya si Russell Westbrook nag-accept ng player option sa Clippers na sabi nung nalaglag sila sa playoffs, aalis si Westbrook at hahanap ng ibang team na may magandang role at magandang contract. Pero mahirap kasing umalis ngayon. Iba pa rin kasi yung taktika ng mga teams. 2 na yung iniiwasan.
Tulad ng ginawa ni Lebron, nag-decline siya ng player option, nagkaroon tuloy ng cap room sa Lakers. Base kay Rich Paul ang magiging sunod na contract ni Lebron, base kung makakakuha ang Lakers ng impact player. Prioritize ng Lakers yung roster improvement dahil nag-decline si Lebron, makakapagpapirma sila ngayon ng full mid-level exception. Base pa kay Rich Paul at Dave McMenamin ng ESPN, ito yung mga players na kapag nakuha ng Lakers, magpapababa or kukuha ng pay cut si Lebron. Kasama doon si James Harden na posibleng ma-operan din ng Clippers since meron din silang cap room dahil kay PG, pwedeng hindi mag-decline kasi si PG noon. Pero dahil sa cap room, ito yung tax, hindi yung salary cap, nagkaroon ng possibility mag-stay si Harden. Kasama doon si Jonas Valanciunas na naghahanap pa rin ng center ang Lakers kapalitan ni Anthony Davis or makakasama niya. May big man naman dati pa ang Lakers na kinukuha, hindi naman ginagamit. Yung isa pa doon si Klay Thompson. Ang Golden State kasi based sa report, nagre-ready na para sa sign and trade para kay Klay. May mutual interest na din si Klay sa Lakers. Kasama doon ng Dallas na dalawang teams ngayon ang may chance makipag-meeting kay Klay Thompson. Magpapababa ng kontrata si Lebron kapag nakuha ng Lakers yung isa sa tatlong players na nabanggit. Kung wala, tuloy pa rin ang kontratang hinihingi ni Rich Paul. Siyempre para kay Lebron yun. Dahil nagkaroon ng cap room yung Lakers sa pag-decline ni Lebron, hindi pa tuloy sigurado yung Dallas dito kay Klay Thompson. Pagandahan na lang ng offer sa role. Ito naman yung nagpagulo sa Miami Heat. Dahil si Tyler Hero pumirma ng contract extension noong 2022, nasa ikalawang taon na siya ngayon papasok ng 2025. Nung pumirma si Hero, wala pa nung bagong CBA rule, yung first at second tax threshold. May bonuses kasi si Hero noon na $2.5 million kada taon. $1 million kapag naging MVP, 1.5 million kapag Defensive Player of the Year, $1 million kapag All-NBA first at second team, at $500,000 kapag third team. Makakakuha pa si Hero ng bonus kapag nakalaro siya ng 75% ng regular season game, at least 62 games yun. Dahil sa bagong CBA, yung bonus ni Hero na $2.5 million or mahigit pa ay maisasama ngayon sa tax. Welcome to PH, yung bonus na may tax ngayon. Naglagay ang Miami Heat ng bonus na malaki na sa kontrata, parang imposible pang makuha ni Hero, yung MVP or kaya Defensive Player of the Year. Baka sabihin naman ng iba, sobra ka naman kay Hero. Yung 62 games nga, pahirapan na makuha ni Hero yon kada season. Yung bonus ni Hero makakaapekto sakali kung isasay na Miami si Khalid Martin. Pwede kasing magbitaw pa ng ibang player ang Miami para makover lang yung $2.5 million na bonus ni Hero na kasama na ngayon sa tax.